Good afternoon to everyone. Good afternoon once again sa mga taga-Jagiya. Magandang hapon din po sa mga FB Live viewers natin. Welcome po sa ating Jagiya SOS or Jagiya Sunday Online Service. And if you are new to our first timer, please type first in the comment box. Second, if you are second, third, fourth, or kung matagal na po, just type your name or your place wherein you are watching our online service. So magandang hapon po ulit sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Now, this afternoon, we will gonna take a look on the book of Joel. I have found out that through the book of Joel, we can reflect our present crisis today in the crisis that they have experienced long time ago. So let's take a look on the book of Joel, and we can reflect from its event. We may learn from the principle of God, and we can apply it in our present situation. And let's take a look on the purpose of the book of Joel. Ang purpose po ng Book of Joel, why it is written, is number one, to warn Judah of God's impending judgment because of its sins and to urge the people to turn back to God. So kaya po naisulat itong Book of Joel para babala o bilang babala sa mga taga-Judah dahil paparating po ang judgment ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan at sila po ay in-encourage na magbalik loob sa ating Panginoon. And now the setting is the people of Judah had become prosperous and complacent. Mayaman sila, masagana sila. Ang problema po ay naging lax na, naging complacent na sila sa kanilang faith. So they are taking God for granted in their lives. And they became self-centered, idolatrous, and sinful. Yan po ang kadalasang resulta po ng isang masaganang buhay. Kaya po, dapat din natin kakalimutan ng ating Panginoon kahit tayo po ay bigyan ng isang masaganang buhay. We need to guard ourselves. Kaya ang mga taga-Judah po ay winarningan po sa pamamagitan ni Propeta Joel. So Joel warned them that this kind of lifestyle would inevitably bring God's just judgment. Kung magpapatuloy po sila sa kanilang pamumuhay, ay darating po ang paghuhusga o pagparusa ng Panginoon o pagpalo. So ito po ang admonition ng ating Panginoon. So let's read from Joel chapter 2 verse 12. Sabi po dyan, "But even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, crying, and mourning. Tear your hearts, not your clothes. Return to the Lord your God. He is merciful and compassionate, patient, and always ready to forgive and to change His plans about disaster. Who knows? He may reconsider and change His plan and leave a blessing for you. Then you could give grain offerings and wine offerings to the Lord your God." Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Pagpalain mo po ang aming puso. Ito'y maging bukas para sa iyong salita. Kung kami ay kailangang i-rebuke, i-correct, o ibalik, Panginoon, sa tamang gawain, Panginoon, ang banal na Espiritu ang patuloy pong mangusap sa amin ngayong hapon. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang iyong mga anak, ang lahat ng mga nanonood ngayong hapon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Natutunan ko po, ang pagmamahal pala ay makulit. No? Nakagawa tuloy ako ng tula. Ang pagmamahal pala ay makulit. Dahil ito ay paulit-ulit. Pagmahal mo, hindi mo tatantanan. Hanggang sa matanggap niya ang ganap na kaligtasan. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, pag binasa mo or binasa natin ang Bible mula sa Genesis to Revelation, mula sa pagkahulog sa kasalanan hanggang sa katapusan,
Isa lang po ang panawagan sa atin ng Diyos. Magsisi, manumbalik upang maligtas at managana ayon sa plano niya. Sa totoo lang po, makulit po ang Diyos kasi mahal niya tayo. Mahal ka niya. So let us take a look of God's admonition, warning and encouragement to all the people. Marami namin na rin tayong narinig na boses in the past few months during lockdown, during quarantine, boses ng pananakot, pag-aalala, pagkadismaya, at isama na rin po natin ang boses ng pangangalakal. Ngayon, pakinggan naman natin ang panawagan ng Diyos sa atin. And now, to easily remember it, it is 4R. Number 1 po, ang number 1 admonition sa atin ng Diyos, especially to the body of Christ or to the believers, is reprimand. Ibig sabihin po, it is a voice of warning. Shout to warn, for the Lord's day is near. Mag-shout out po tayo para bigyan ng warning ang mga tao dahil nalalapit na po ang araw ng ating Panginoon. Panawagan ng Diyos o babala o at pagpapaalala sa lahat ng tao. Tignan po natin sa Joel chapter 2 verse 1. Sabi po dyan, blow the ram's horn in Zion. Sound the alarm on my holy mountain. Everyone who lives in the land should tremble, because the day of the Lord is coming. Certainly it is near. It is a day of darkness and gloom, a day of clouds and overcast skies. A large and mighty army will spread over the mountains like the dawn. Nothing like this has ever happened. Nothing like this will ever happen again. Parang sa panahon po natin na ang pandemic na to never pang nangyari sa buong history ng mundo. Joel here describes the devastating effect of the locust plague. Nagkaroon po kasi sila sa panahon nila ng matinding epekto ng salot ng locust. At meron pong babala, itong babala na to na nagpapakita ng matinding epekto ng salot sa kanilang bansa at sa kanilang panahon, ang nais pong iparating ni Joel, ni Prophet Joel, sa bawat isa, na ang salot na ito ay una pa lang o forerunner. Ibig sabihin, meron pang mas matinding padating kung ang mga tao po ay hindi tatalikod sa kasalanan at hindi sila magbabalik loob sa Diyos. Kaya po ang sabi sa sa Joel chapter 2 verse 1, blow the trumpet. Hipan mo ang trumpeta. Ang ibig sabihin po ay magbigay ka ng babala sa mga taong di pa nagbabalik loob sa Diyos, na hanggang ngayon, sa kabila po ng crisis o pandemic, ay nananatiling gumagawa ng kasalanan o malayo sa Diyos. Tayo po ay magbigay ng babala sa mga taong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Naaalala niyo po ba si Noah? Nung inutusan po siya ng Diyos, sa panahon po ni Noah, ang mga tao din po ay nakalimot sa Panginoon, sa Diyos, at gumawa ng kasalanan. At sabi ng Panginoon, gumawa siya ng arko. And Noah obeyed God. And he warned the people. Alam niyo po ba, during that time, flood never happened in their time until it flooded. Kaya nga pwede natin sabihin na matagal pa naman darating si Lord. Hindi pa mangyayari yan. Katulad ng panahon ni Noah, wala pong nakinig kay Noah. Kaya ang lahat ng mga tao na hindi nanumbalik sa Diyos ay nalunod at namatay. Noah warned them, but the people did not listen. Alam niyo po ba si Prophet Joel and si Prophet Ezekiel are watchmen during their time. They are watchmen on the wall. They blew the trumpet when the danger is approaching.
Ang bawat city po kasi ay nilalagyan po yan ng watchmen na kapag may mga paparating na danger or mga kalaban, hinihipan po nila ang kanilang trompeta upang magbigay babala sa mga tao na merong paparating na delubyo o kapahamakan. Sabi po sa Ezekiel 3:17, Son of man, I have appointed you a watchman to the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, warn them from me. Ito po ang panawagan ng Diyos una sa lahat, especially to the church, the believers, and the body of Christ. Warn the people. Kapag may narinig po tayong salita mula sa Panginoon, ito po ay pag-ibig ng Diyos para sa lahat na ayaw niyang mapahamak ang lahat o ang mga tao. Kaya kailangan po natin, gawin natin ang ating tungkulin. Bigyan natin ng babala ang ating pamilya o ang mga taong nakapaligid po sa atin na kung hindi po sila magbabalik loob sa Panginoon at hindi tatanggap sa ating Panginoong Yesus, sila po ay mapapahamak. Alam niyo po, may tinatawag po na shofar. Ang shofar po ay, yan po yung binublow or hinihipan na trumpet para magbigay ng warning. Ang shofar po ay hinihipan yan, may indication po siya, 7 indication, pero ang ibibigay ko lamang po sa inyo ay 3. The shofar is blown, it sounded to announce a new king in Israel. Kapag may bagong itatayo na hari sa Israel, ang shofar po ay hinihipan. And pangalawa po, the trumpet was sounded at the celebration of God as king over all the earth. Hinihipan po yan kapag ka po nag-celebrate, no, ang lahat ng mga nasasakupan po, no. Cut na muna. Cut ko lang Cut ko lang. Sige lang, tuloy lang natin. Pero i-cut nyo na lang Asan si Alex? Okay, Alex. Okay, number 2. Sa number 2 na ako. And number 2, the trumpet was sounded at the celebration of God as King over all the earth. Kaya po, before Jesus come back as King of Kings, sa Revelation po ay nabanggit na hihipan po ang trompeta sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Yesus. At number 3 po, the sound or the trumpet is blown. It is sounded to use to warn an approaching danger. Yan po ay hinihipan kapag meron pong paparating na kapahamakan. Ito po ang tungkulin ng isang bantay. Sa Ezekiel po, sinabi yan sa Ezekiel 33. Naniniwala po ako na bawat Kristiyano po ay tinatawag na bantay ng ating mga pamilya at ng mga taong nakapaligid sa atin. Kailangan po natin silang bigyan ng babala o warningan. Sa verse 1 po ng Ezekiel 33, sinabi po dyan, hayaan niyo pong basahin ko ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ito ang sabihin mo sa iyong mga kababayan. Kapag pinasasalakay ko ang isang bayan, sila ay kailangang pumili ng isang bantay. Kapag natanawan nito ang sasalakay sa kanila, hihipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit nagsawalang bahala at napatay ng mga kaaway, walang pananagutan ng bantay sa kanilang kamatayan. Kasalanan na nila kung mamamatay sila sapagkat hindi nila pinansin ang babala. Maliligtas sana sila kung sila'y nakinig. Kaya kung tayo po ay winawarningan, no, makinig na po tayo. At sa verse 6, ngunit kung hindi hinipan ng bantay, ang trumpeta, pagkakita niya sa magsasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Kaya kung hindi po magwa-warning o magbibigay ng babala ang bantay, ito po ay kanyang pananagutan.
mga Kristiyano, kapag hindi po tayo nagsalita at nagbigay ng babala sa mga taong nakapaligid sa atin o sa mga kakilala po nating nag-backslide, sila po ay ating pananagutan. Kaya nga sa verse 7 sabi dyan, ikaw Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya, upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, gayon may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala ka ng pananagutan. Sinasabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo sa mga Israelita, ang inuulit-ulit nilang sila'y nagumon sa mga kasamaan, kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Ito po ang puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi siya natutuwa sa kamatayan ng isang makasalanan. Ang nais niya po ay magbalik loob at magbagong buhay po ang isang taong nagkasala. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay available sa lahat ng mga taong lalapit at magbabalik loob sa Panginoon. Sabi niya po ay pagpatuloy natin, sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanyang o sa kanilang kasamaan. Verse 12, Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makakapagligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Yan po ay salita ng Diyos. At tuloy natin, verse 13, sinabi ko nga, na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at magpakasama, mawawala ng kabuluhan ng kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaan ng kanyang ginawa. Verse 14, tungkol naman sa masama, sinabi kong siya ay mamamatay, gayon man kapag tinalikuran niya. Ulitin ko po, kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Sa verse 17, eto po, sinasabi, Ezekiel, sinasabi ng iyong mga kababayan na hindi makatarungan ang ginagawa ko, gayong ang pamumuhay nila ay hindi tama. Minsan ang Diyos ang sinisisi natin. Ngunit ang ating pamumuhay pala ang mali. Sabi po sa verse 18, last verse, mamamatay ang matuwid na magpakasama. Verse 19, ngunit ang masamang magbagong buhay at gumawa ng mabuti ay mabubuhay. Yan po ang babala sa atin ng ating Panginoon. So, yan po ay ibinigay sa atin bilang responsibilidad. We are responsible and accountable to herald the good news and the love of God. Tinatawag po ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan pabalik sa Kanya. Kailangan po merong magsasalita at magpapaalala. Pangalawa po, ito po ang second admonition sa atin ng Diyos. Return, magbalik loob. Ang ibig pong sabihin ng return is act of turning to God. The Lord invites all the people to return to Him. Ito po ay panawagan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 12, ito po yung binasa ko kanina, even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, crying, and mourning. Tear your hearts, not your clothes. Return to the Lord your God. He is merciful and compassionate, patient, and always ready to forgive and to change His plans about disasters. Who knows, He may reconsider and change His plan and leave a blessing for you. Then you could give grain offerings and wine offerings to the Lord your God.
Ituloy po natin, sinasabi ng Diyos sa mga tao na magbalik loob habang may panahon pa. Dahil ang pagkawasak ay paparating sa kanila kung hindi po sila magsisisi at magbabalik loob. Tulad po natin sa ating panahon ngayon, our time is running out. Di po natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay o darating ang rapture. Ngayon pa lang, ilagak mo na ang buhay mo, ang iyong pagtitiwala, pananampalataya at pagsunod sa Diyos habang may buhay, habang may hininga at habang may pagkakataon pa. Huwag mong hayaang hadlangan ka sa iyong panunumbalik sa Diyos. At ang pinakamainam, the best time is today. Ngayon na yan. Kaya ang hamon sa atin ay pagsisisi. Pagsisisi hindi sa panglabas, kundi mula sa puso. Ang pagsisisi mula sa puso, alam niyo ba, ito ay pagharap sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Always remember, the Lord is merciful and compassionate and gracious. And this was demonstrated during the crucifixion of Jesus Christ. Number one po, He is merciful. You know, the meaning of mercy, it is not getting what we deserve. And what we deserve is eternal punishment. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. We all deserve to die because we are all sinners. But because of God's mercy, we are spared through Jesus Christ. Kaya sa habag po niya, hindi po natin tinanggap yung dapat na kaparusahan ay sa atin. Pangalawa po, the grace of God. Grace, it means getting what we deserve. Eternal life. Ang grace naman po ay pagtanggap ng mga bagay na hindi po natin dinideserve. Katulad ng buhay na walang hanggan. And number 3, the compassion of God. Compassion of God is eternal love. He does not take pleasure on the death of anyone, and He is grieved when the people are miserable. Alam niyo po, ang nararamdaman po ng Diyos kapag ang isang tao po ay mapapahamak at ang buhay niya ay miserable at malayo sa Diyos, ang Diyos po ay lungkot na lungkot dahil mahal niya po ang bawat isa sa atin. And that is the compassion of our God. That is why He is calling you, He is calling for us to repent and return. You need to receive Jesus Christ as Lord and Savior who gave His life for you. Forgiveness is available, kapatid. Forgiveness is available to those who repent and return to Him. Sinabi po sa Joel 3:14, multitudes, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Sa iba pong translation, ang sabi dyan, crowds, great crowds are in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Alam niyo po ba, na during this pandemic, we are in lockdown, quarantine. We are all now in the valley. Nasa crisis po tayo. This is a place of trials. Ang sabi dyan, we are now in the valley of decision. At habang tayo po ay nasa valley, no, nasa trials, we need to exercise our will to repent and receive Jesus as Lord and Savior. Yan po ang panawagan sa atin ng Diyos. God is offering salvation to you right now through Jesus Christ. And it is within your own consent if you will surrender your life to Jesus. And if you surrender your will, or if you surrender your life to Him, you will be forgiven. Because God's intention is not to destroy anyone, but to heal and to save. So we must accept His salvation. If you are now willing to surrender your life to God, let me lead you in prayer today. Putulin muna po natin ang oras na ito upang tayo po ay magbalik loob sa Kanya,
sa pamamagitan ng isang mataimtim na panalangin, taos-pusong pananalangin ng paghingi ng tawad at pagbabalik loob po sa ating Panginoon. Ilagay mo ang iyong ang iyong kamay sa iyong puso at ikaw ay pumikit at tayo po ay mananalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal na ipinakita at ipinahayag sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanang nagawa. Patawarin mo po ako at linisin ng banal na dugo ni Jesus. At binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At simula ngayon, I surrender my life to you. Ikaw na po ang maghari at ang kalooban mo po ang mangyari sa aking buhay. Maraming salamat po sa kapatawaran. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Congratulations po kung ito po ay iyong ipinanalangin ng buong puso at ikaw ay nanumbalik sa ating Panginoon. Ituloy po natin. In number 3, the admonition of our God to all of us, restoration. The Lord will gonna restore whatever is lost in your life. He will gonna recover what was lost, kung ano man po ang nawala. Ang sabi niya po sa Joel 2:18, then the Lord became concerned about His land. He had pity on His people. The Lord said to His people, I am going to send grain, new wine, and olive oil to you. You will be satisfied with them. I will no longer make you a disgrace among the nations. He has done great things. Yes, and sabi rin ng Panginoon, do not be afraid. Be glad and rejoice. The Lord has done great things. Wild animals, do not be afraid. The pastures in the wilderness have turned green. The trees have produced fruit. There are plenty of figs and grapes. You know, from outpouring of God's judgment to outpouring of forgiveness and blessings. Yan po ang pangako sa atin ng Panginoon. And this would only happen if the people begin to live as God wanted them to live and turn from their sins. Restoration comes after repentance. Pagkatapos mong humingi ng tawad at magsisi sa iyong mga kasalanan, ibabalik po ng Diyos ang lahat ng nawala sa buhay mo, kapayapaan, kagalakan, at kahit ang material, ay ibabalik po sa iyo ng Diyos ang kasaganaan. Katulad po ng prodigal son. The prodigal son, he went on his own, but when he came to his senses, he came back. He returned to his father. And the good news is, everything that was lost to him was restored. His sonship, his authority, his work, and his joy. There was a great celebration when he came back. Ganon din po ang gagawin po sa atin ng Diyos. Ibabalik niya po ang ating pagiging anak, ang authority na meron tayo, at ang ministry. Ito po ang pangako sa atin ng Diyos. Sabi po ni Jesus, I have come that you may have life and have it to the full. Life of fullness will gonna be restored to you and for me. And we can trust His word. We can trust God's plan. Mapagkakatiwalaan po natin ang pangako ng Diyos at ang plano niya. Because the Lord will give earthly blessings to His people. Earthly and heavenly. Kaya ngayon pa lang po na sa buhay natin dito sa mundo, matatanggap na po natin ang buhay na ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Buhay na masagana at kasiyasiya. Ang ibig sabihin po niyan ay may masagana kang buhay, ngunit punong-puno ka rin ng kapayapaan at kagalakan. In His love, sa pag-ibig ng Diyos,
He restores not only the material possessions, but also the honor and dignity. Aalisin po ng Diyos yung disgrace o kahihiyan. Also, He will gonna restore the peace. Kaya sabi niya, do not be afraid. And sabi niya rin, be glad and rejoice. He will gonna restore the joy that was lost in you and in your family. And He will gonna restore the abundance. Sabi po sa pangako niya, sa Joel, plenty of figs and grapes. Ibig sabihin po niya, nag-uumapaw na pagpapala. Hindi na ikaw ang mangungutang, ikaw na ang magpapautang. Hindi ikaw ang buntot, kundi ikaw ang ulo. Yan po ang pangako ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya ulitin ko po, sabi niya sa John 10:10, "Be, I have come in your life now if you receive Him as Lord and Savior. Jesus come that you may have life and you may have everything that you need. Not just physical or material, but everything that you need." And last, number 4, you will gonna receive the Holy Spirit. You will gonna receive the empowerment coming from God. The Lord promised to pour out His Spirit on all people. Ito po ay pangako ng pagbuhos ng banal na Espiritu, kapangyarihan po ng Espiritu sa lahat ng tao. Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng extraordinary strength and power to live on this earth. Kaya kailangan po natin ang anointing at kapuspusan ng banal na Espiritu. Basahin po natin sa verse 28. Sabi po dyan, "After this, I will pour out my Spirit on everyone. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. And in those days, I will pour my Spirit on servants, on both men and women. I will work miracles in the sky and on earth, blood, fire, and clouds of smoke. The sun will become dark, and the moon will become as red as blood before the terrifying day of the Lord comes. Then whoever calls on the name of the Lord will be saved. Those who escape will be on the Mount Zion and in Jerusalem. Among the survivors will be those whom the Lord calls, as the Lord has promised." Ito po ang pangako sa atin ng Panginoon, that He will gonna spare us from the terrifying day. At kung sino man ang tumawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Kaya po, sa ating kapanahunan, sa ating crisis ngayon, we need the power of the Holy Spirit. Peter quoted this passage in Acts chapter 2, verses 16-21, the outpouring of the Holy Spirit. And it is predicted by Joel. It happened on Pentecost. And you know, in the past, God's Spirit is also available to kings. Katulad ni Saul at si David, they were anointed. Sa mga prophets, like Isaiah, binanggit po yan, na inilagay po ang coal, no, sa kanyang bibig. At ano pa, sa mga judges like Samson. Samson was one of the judges, and he was empowered by the Holy Spirit, kaya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay nakakalaban siya sa mga matitinding hayop na katulad ng leon at napapatay niya. Yan ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maging sa mga priest, no, like Aaron, they were anointed by God. Anointing is God's empowerment and enablement. Kailangan po nating lahat yan. God anoints someone whom He chooses to do certain tasks. Ina-anoint po at kinakasihan po ng banal na Espiritu ang lahat ng mga taong tinatawag ng Diyos para mag-fulfill ng kanyang ipinag-uutos. But you know, Joel see that time will come. He saw that time will come, that the Spirit would be available to every believer. Ang
Ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ay available sa lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. And that is happening during the Pentecost. Nangyari po yan. The early believers are anointed and consecrated to share the good news about Jesus. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong aalis muna sa Jerusalem. Hintayin nyo ang pagbaba ng banal na Espiritu sa inyo. Dahil may utos po, may task si Lord na iniwan sa mga believers. Sabi niya, go and make disciples. But Jesus said, wait for the power of the Holy Spirit. And they were empowered. And the Holy Spirit anoint them to go and make disciples of all nations. Kaya nga si Peter na dating duwag ay naging matapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At marami po ang naligtas sa pamamagitan po ng kanyang ministry. Gayon din po ang nangyari sa ibang mga apostol at sa mga ibang early believers. The Holy Spirit is available to anyone who calls on the Lord for salvation. The Holy Spirit is available to you. Just call on the name of Jesus and ask for the infilling of the Holy Spirit. Alam niyo po, when you receive Jesus Christ as Lord and Savior, you receive the seal, the ownership of the Holy Spirit. You receive the seal of the Holy Spirit. He now dwells in you. He resides in you. He lives in you. But aim for more of Him. Do not just be sealed, but also be filled. Being filled, the Holy Spirit is overflowing in your life, or it is like a fire consuming you. Sa hapon pong ito, kung ikaw po ay nanampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, tinanggap mo din po ang selyo ng banal na Espiritu. Nasa iyo na po ang banal na Espiritu and He is living in you right now. He will gonna be empowering you to live in this world. But if you want more, you can ask for more. Just ask the Lord to fill you, to infill you. At kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano, ikaw ay nanlalamig, natutuyuan, natatakot na magbahagi ng kanyang salita, kailangan mo ang banal na Espiritu sa iyo. Katulad po ng mga early believers, they are ordinary people like us. Ang ilan po sa kanila ay galing sa kasalanan na sumunod kay Jesus. Katulad ni Peter, pabago-bago ng isip. Ngunit nung tinanggap niya po ang banal na Espiritu, tinanggap niya ang kapangyarihan, ang tapang ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung nais mong tanggapin ang banal na Espiritu o ang kapuspusan ng banal na Espiritu ngayong hapon, hingin mo sa ating Panginoon. Sabi po ng ating Panginoon, ask and you will gonna receive. Tayo po ay lumubo at manalangin. Let us worship Him. Worship Him. Hallelujah. Yes, there will gonna be another fire in your life. There will be another anointing or fresh anointing in your life. Be refreshed by the power of the Holy Spirit. Come on. The presence of God is here in our midst. The presence and the Spirit of God is not confined by distance. Kahit po tayo nasa online, nasa digital platform, our God, the Holy Spirit is omnipresent. Wherever He is, wherever you are, He is present. Kahit nasaan
kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Bilang pagpapakumbaba at pag-acknowledge that you need Him. You need Him in your life. You need the power of the Holy Spirit in your life. Just open your lips and ask, Lord, fill me with your presence. Fill me, Lord, with your power. Anoint me and refresh me. I'm surrendering my life to you. Kung may mga hadlang pa sa puso ko, sa buhay ko, Panginoon, ay aking isinusuko ngayong hapon. Malaya kang kumilos sa aking buhay, Panginoon. Banal na Espiritu, fill me. Fill me. Fill me with your power. Fill me with your love. Hallelujah. Give me the fresh anointing of courage. Give me the fresh anointing of boldness. Give me the fresh anointing of peace. Fresh anointing of joy. Fresh anointing to fulfill the task. Fresh anointing of strength. Holy Spirit, move in our midst. Move, Lord, in the lives of your people. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We acknowledge you, Jesus. You are our Lord and our Savior. We acknowledge you, Holy Spirit. Yes, we need you. Father, thank you for your love, for your mercy, for your grace, for your compassion. Hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Huwag kang mahiya na itaas mo ang iyong kamay sa oras na ito. Habang ikaw ay nandyan sa bahay na nakikinig ng salita ng Diyos. Aabutin ka at ibubuhos sa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu na ikaw naghihingi sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, come on, open your lips. Just open your lips. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, God. Hallelujah. Just worship Him. Yes, just open your heart. Oh, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. We need you. Lord. We need some fire, Lord. We need your fire. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, God. Come on, take time in worshiping the Lord. Take time in your prayer. Do not be in a rush. Just take time seeking for Him. Waiting for Him. Yes, Lord. Lord, bless your people. Bless the FB viewers, Lord. Let them receive, Lord, your anointing, the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Tapat ka, Panginoon, sa iyong pangako. Na kung kami hihingi, kami ay tatanggap. Lord, we receive the fresh anointing of the Holy Spirit. Thank you, Lord. And continue to keep us and protect us, Lord. Continue to empower us and enable us in fulfilling the task that you have given us. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na nanalangin
Lord, ang buhay nila will never be the same again. They will gonna manifest your power. They will gonna manifest, Lord God, your supernatural enablement in their lives. May mga gagawin sila, Panginoon, na hindi nila sukat akalain na magagawa nila. Ito ay dahil sa trabaho ng banal na Espiritu. Mapagtatagumpayan po nila ang iba't ibang klaseng pagsubok. Mapagtatagumpayan po nila ang mga iba't ibang klaseng testing at crisis sa buhay nila. And Lord, ang kapayapaan at kagalakan sa buhay nila at sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Diyos. Salamat, Panginoon. And they will become an effective witness of Jesus Christ. Wherever they go, Lord, they will gonna testify about you. They will gonna blow the trumpet, Lord. And many people, Lord, will gonna be saved through their lives. Sa pamamagitan ng buhay nila, ay maraming maliligtas. Because you have anointed us. You have empowered us. Thank you, Lord Jesus.